Hi mga Beshi! So today, day off namin ni Habi kaya naisipan naming maglakwatsa at bisitahin yung isang lote namin sa kabilang side. At saktong-sakto, hindi mainit, hindi rin maulan ngayong hapon kaya tara let's go! At andito na rin tayo sa labas, ipapasilip ko na rin sa inyo yung labas ng gate ng bahay at yung buong kabuuan ng subdivision. At ito yung labas din ng bahay namin mga Beshis kasi pinapakita ko usually doon sa loob eh. So ito lang naman yung entire look ng ating bahay sa labas ng gate. At for safety purposes, make sure na naka-helmet tayo kasi bawal din dito sa syudad na nagbumotor ka na hindi nag-helmet. Kaya ayan, me and hubby are getting ready para sa ride natin. Let's go na! And now, palabas na kami ng subdivision. Obviously, sobrang peaceful at tahimik lang dito mga beshies. Pero wag kang daming aso, kaya siguro hindi rin lumalabas yung mga tao. And surely, mababait yung mga kapitbahay namin dito mga beshies. Yun nga lang, hindi lumalabas ng bahay. Di ba ganun yun? Pag hindi lumalabas ng bahay, mababait. Ha? Ano yun? Saan galing yun siya? Anyway, balik tayo dito sa daan. Marami din kami mga kapitbahay ditong subdivisions na sobrang gagara ng bahay, ang lalaki, social tingnan mga beshies. Ang advantage dito sa location namin, sobrang convenient siya sa public transportation, gaya ng mga jeep, bus, malapit din kami sa elementary at high school, at higit sa lahat, sobrang lapit namin sa hospital. Umayon din talaga sa panahon ang ride namin today mga beshies kasi sobrang aliwalas ng kalsada. I don't know, naka-day off din halos lahat mga tao dito. And now, andito na kami sa isa sa pinakagusto kong spot na nadadaanan namin papunta doon kasi dito, sobrang aliwalas mga beshi, sobrang presko, wala pa masyadong tao. At kung kailan naman nag-e-enjoy ako sa view, itong driver ko talagang naghahanap ng sakit ng katawan. Ayan, gusto niya ng challenge daw, kaya dito kami dumaan sa shortcut. Eto, lubak-lubak gusto niya mga beshes. Hala, tara, suportaan natin. Malaki-laking kalsada pa rin to mga beshes. Pero ito nga lang, struggle is real. Kasi rough road talaga siya. As in, literal na lubak. Pero yung paligid niya, alam naman natin, Bacolod is the capital of sugarcane dito sa Pilipinas. Kaya buong paligid nito, puro tubo. Pag araw or hapon, okay pa dito daanan for me ha. Pero pag gabi, no way. May mga ilang bahay, may mga tao talagang nakatira dito partly sa mga tubuhan na yan. Pero dadaan ka dyan, magmumotor ka during nighttime. I will not advise talaga mga beshies. Di ko alam, baka may biglang lumabas dun sa mga tubo. No, no. And finally, nakaraos at nakabalik na kami ulit dito sa kalsada at sobrang shortcut din naman talaga. Sobrang lapit na lang. Paliko na talaga kami sa mismong site. At ito na naman, kinikilig na naman ako ulit. Well, wala pa naman talagang sobrang laking na bago since last visit namin. I think that was 3 weeks ago. Ngayon, may mga gamit ng sa labas, mga semento, mga gagamitin sa construction. And of course, dahil Girl Scout tayo, we're always ready. At if lakwatsa is life, food is lifer. Hindi pwedeng tatambay-tambay ka lang sa malaparaisong view na to. Napaka-presko without anything to eat. Kaya anong silbi ng bagong walang laman, diba? Kaya nagulat din ang asawa ko bakit may mga disposable plate and spoon na ako dyan. And nilabas ko na talaga ang pinaka-highlight sa ride namin today, which is ang pagkain. Hindi lang basta-basta ice cream yan mga beshies. Kakaiba ang laman yan. Kasi kinaumagahan, nagluto ako ng maha blanca tsaka macaroni salad. Kaya, ano pat silbit, hindi ko bibit-bitin, diba? Kaysa naman bimili pa kami at gagastos pa ako. Kaya, Gora, nagbaon si mama. Sa totoo lang mga beshes, kahit asawa ko, nagugulat siya sa mga trip ko sa buhay. Minsan hindi niya naiintindihan anong mga tumatakbo sa isip ko. But yes, it's me, full of surprises and mystery. Ano daw? Tsaka ang boring, tatambay ka sa ganyan kagandang view, tas wala ka man lang masimasima, wala kang makain. Kaya sa mga friends ko dyan na magyayaya ng gala, don't worry, I'm always ready. Hindi tayo magugutom. Lagi akong handa. Now I'm all set. I have my food. I have my view. Kaya let's go mga beshes. Let's muni-muni. Sometimes we really need this mga beshes para maka-recharge, makapagpag ng mga sumpa, at higit sa lahat to spend quality time with your husband or your family and with the nature. It's priceless and real happiness. Sa higit isang oras na tambay, muni-muni dyan mga beshes. At eto na nga, nagmamadali na kami kasi sobrang galit na ng langit. Sobrang dilim na. At unfortunately, inabot talaga kami ng ulan. Sobrang lakas na ulan. Buti na lang may nakita kaming pwedeng silungan kaya sumilong muna kami saglit habang nagpapatilan ng ulan at biyahe na agad kami pabalik ng bahay kasi padilim na. Ayaw namin ma-traffic. On our way home, madadaanan din natin ang San Miguel Pier dito. Malapit na kami dito mga beshes. And finally, nakarating na kami, nakauwi na kami. At ito nga, basang-basa pa rin kasi hindi pa rin talaga tumigil ang ulan.
Ito pang malala mga beshies, pagdating namin, brown out pa. Kaya eto, with all the candles and our night ends up eating coconut. At pasensya na kasi nabungangaan ko pa talaga asawa ko dyan mga beshies kasi dyan niya sa bowl nilagay yung coconut juice. Tuwang-tuwa pa siya kasi Korean style daw. High stress! Anyway, that's it mga beshies. Thank you for watching. Bye!